The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Lumutang ang mga usaping legal nang maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang po dyan ang tanong kung may jurisdiction pa ba ang International Criminal Court sa Pilipinas. Sinagot po yan ng ICC sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. At live mula sa The Hague, Netherlands, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, sa akin ngang eksklusibong panayam kay ICC spokesperson Dr. Fadi L. Abdallah, giniit niya na walang epekto ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute sa kanilang jurisdiksyon sa mga krimeng nangyari noong state party pa ang Pilipinas ng ICC. Kung meron naman daw question sa pag-aresto sa dating Pangulo, maaari raw itong idulog ng kanyang defense team sa korte. Iba-iba ang opinyon ng mga eksperto kung tama nga bang isinuko sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity. Sa aking eksklusibong panayam sa International Criminal Court, giit ni ICC spokesperson Dr. Fadi L. Abdallah na mayroon silang jurisdiction sa mga krimeng nangyari noong miyembro pa ang Pilipinas ng ICC. So the court's jurisprudence has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of a state, but only for the crimes that are allegedly were committed during the period when the state was a state party to the ICC Rome Statute. A withdrawal does not affect these obligations and this jurisdiction of the ICC. It only affects the future. Kung may question man daw sa paraan ng pag-aresto ay maaari naman daw itong idulog ng depensa sa korte. I can simply say if there is any challenge to the lawfulness and legality of the arrest, it can be submitted to the judges and then judges will decide on that. Bawat suspect ay maaaring magpetisyon sa ICC para sa interim release, pero may mga kondisyon daw na dapat matupad para ipagkaloob ito kung sakali ng korte. As a matter of general principle, there is all this conditions and questions need to be discussed before the judges. The technical measures and conditions have to be decided on a case-by-case basis by the judges and have to be accepted by a certain state for it to be ordered by the judges. Nangyari na raw sa nakaraang mga kaso na pinagkalooban ng interim release ang inaakusahan, pero depende raw ito sa sitwasyon at sa mga hukom. Nagpapasalamat naman ang ICC sa Pilipinas dahil pinatunayan nitong umiiral ang International Accountability Mechanism sa bansa nang tumugon nito sa diffusion request ng ICC. Isinantabi naman ng ICC ang ginawang pag-spam o pagtutroll umano maging sa judges page ng ICC. We understand that you want to remain focused in your work, but even the spamming of the ICC judges pages does not alarm you at all. We are all focused on only one thing, which is delivering justice in the best conditions for the victims and to ensure that truth is revealed about the guilt or innocence of any person who is accused. There are benches for the guests of the, for example. Connie, nilinaw na din ni Dr. Fadi L. Abdallah na hindi makakaapekto sa desisyon ng mga hukom ang mga hakbang na gagawin ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makakapag-desisyon lang daw kasi ang hukom base doon sa mga ipipresentang ebidensya sa korte. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Mapapanood po ang buong exclusive interview kay ICC spokesperson Dr. Fadi L. Abdallah mamayang gabi sa 24 oras.